Attention mga senior citizens sa Pilipinas. May malalaking pagbabago sa banking system na posibleng makaapekto sa paraan ng pagdedeposito ng SSS pensyon sa 2026 at maraming hindi pa handa sa darating na update na ito. Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay umaasa sa SSS, dapat mong pakinggan ito hanggang dulo dahil bawat detalye ay mahalaga para maiwasan ang delay o problema sa inyong pensyon. Dito sa channel na ito, lagi nating ina-update ang SSS Pension Payment News, Pension Crisis Updates, at mga importanteng pagbabago sa sistema sa Pilipinas para lagi kang informed at hindi nahuhuli. Kaya kung gusto mong maging updated at maging bahagi ng community na laging alam ang latest, huwag kalimutang mag-subscribe ngayon. Mahal na mga kababayan, lalo na kayong mga senior citizen at mga miyembro ng SSS na matagal nang naghihintay ng tamang impormasyon tungkol sa pinakabagong pagbabago sa sistema ng pagdedeposito ng inyong mga benepisyo ngayong taong 2026. Pakikinig muna kayo ng mabuti sa video na ito dahil ang lahat ng sasabihin ko ngayon ay direktang nakakaapekto sa inyong pera, sa inyong kinabukasan at sa inyong karapatan bilang isang miyembro ng social security system ng ating bansa. Hindi ito basta-basta na balita lang, hindi ito chismis. Ito ay tunay na pagbabago na nangyayari na ngayon at mahalaga na malaman ninyo ang bawat detalye nito bago kayo mapahiya sa bangko o mapalampas ang inyong sariling pera. Kaya simulan na natin. Ang Social Security System o ang SSS ay matagal ng bahagi ng buhay ng bawat manggagawang Pilipino. Mula pa noong kabataan ng ating mga magulang at lolo at lola, ang SSS ay laging naroroon. Bawat buwan may tinutunaw sa sahod para sa kontribusyon at pagdating ng panahon, ang pangako ng benepisyo ay nariyan. Ngunit tulad ng lahat ng bagay sa mundo, nagbabago rin ang mga sistema, nagbabago rin ang mga patakaran. At ngayong 2026, isang malaking pagbabago ang naganap sa paraan ng pagdedeposito ng SSS ng mga benepisyo ng kanilang mga miyembro, lalo na ang mga tumatanggap ng pensyon at iba pang uri ng benepisyo tulad ng sickness benefit, maternity benefit at disability benefit. Ang pangunahing pagbabago ay nagsimula ng ipatupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas kasama ang iba't ibang komersyal na bangko sa buong bansa, ang isang bagong framework para sa digital na pagpapadala ng benepisyo. Ang framework na ito ay tinatawag na Enhanced Digital Payment Integration Framework o simpleng tatawagin nating EDPEF. Sa ilalim ng bagong patakaran na ito, ang SSS ay kinakailangan ng ilipat ang lahat ng kanilang mga pagbabayad ng benepisyo sa pamamagitan ng direktang deposito sa bangko o sa mga aprobadong digital payment platform. At ang mga dating paraan ng pagkuha ng pera tulad ng pagpunta sa SSS branch para sa personal na pagkuha ay unti-unting pinipigilan na. Ngayon, bago kayo mag-alala, pakikinig pa rin kayo ng maayos. Hindi ibig sabihin nito na hindi na kayo makakakuha ng inyong pera. Hindi. Ang ibig sabihin nito ay nagbabago ang proseso at kailangan ninyong makasabay sa pagbabagong ito para hindi mahinto ang inyong mga pagbabayad. Ang SSS ay nagbibigay ng sapat na oras para sa lahat ng miyembro na mag-update ng kanilang impormasyon at may mga hakbang na itinakda para masiguro na kahit ang mga matatanda, kahit ang mga nasa probinsya, kahit ang mga walang mataas na kaalaman sa teknolohiya ay makakakuha pa rin ng kanilang pinaghirapang pera. Ang isa sa pinakamalaking pagbabago na direktang nakakaapekto sa mga senior citizen ay ang patakaran tungkol sa what they call priority disbursement accounts. Sa ilalim ng lumang sistema, ang isang miyembro ay maaaring magpahiwatig ng kahit anong bangko o kahit sinong beneficiary para tumanggap ng benepisyo. Ngunit sa ilalim ng bagong patakaran, ang SSS ngayon ay may listahan ng mga preferred partner banks at accredited digital wallets na kinikilala bilang pangunahing daluyan ng mga benepisyo. Ang mga bangkong kasama sa listahang ito ay kinabibilangan ng mga pangunahing bangko sa bansa at ang mga digital wallet na kinokilala ay kinabibilangan ng ilang pinakasikat na platform sa Pilipinas ngayon. Bakit ito mahalaga para sa inyong mga senior citizen? Dahil kung ang inyong kasalukuyang bangko ay hindi kasama sa listahan ng mga preferred partner banks ng SSS, posible na mayroon kayong maranasang pagkaantala sa inyong mga pagbabayad habang inililipat ang inyong account sa isa sa mga akreditadong bangko. Huwag kayong mabahala, may proseso para dito, ngunit kailangan ninyong kumilos ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon na. Kaya ang unang bagay na dapat ninyong gawin ay pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o bisitahin ang opisyal na website ng SSS at tingnan kung ang inyong kasalukuyang bangko ay kasama sa listahan ng mga accredited disbursement partners.
Kung kasama, magpapasalamat kayo at wala kayong gagawin kundi siguraduhin na updated ang inyong account information sa SSS. Ngunit kung hindi kasama, mahalaga na makipag-ugnayan agad sa inyong lokal na SSS branch para malaman ang mga hakbang na dapat gawin para ilipat ang inyong disbursement account. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang napakahalagang aspeto ng pagbabagong ito, at ito ay ang patakaran tungkol sa age-specific verification requirements. Para sa mga miyembro na 60 taong gulang pataas, at dito talaga ako gusto na maging malinaw, may bagong biometric verification requirement na ipinatupad. Ibig sabihin ang SSS ngayon ay nangangailangan ng periodic na physical na pagpapatunay na kayo ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat na tumanggap ng inyong pensyon o iba pang benepisyo. Alam kong medyo kakaiba ito pakinggan, ngunit ito ay isang international na pamantayan na tinatawag na Life Certificate o Proof of Existence Requirement, at maraming bansa sa buong mundo ang nagpapatupad nito para mapigilan ang panloloko at ang patuloy na pagbabayad ng benepisyo sa mga taong wala na. Ang pagbabago ngayong 2026 ay nakatuon sa kung paano ito dapat gawin. Dati, ang mga miyembro ay kailangang pumunta ng personal sa SSS branch bawat taon. Ngayon, may mas madaling paraan na. Sa pamamagitan ng bagong SSS mobile application na libre ang pag-download, maaari na kayong mag-submit ng inyong life certificate electronically. Kailangan lang ang isang malinaw na selfie, isang larawan ng inyong valid ID, at isang mabilisang video na nagpapatunay na kayo ang tunay na tao sa harap ng kamera. Ang prosesong ito ay nararaas ng SSS at ng kanilang mga partner na bangko bilang mas maginhawa kaysa sa dati, lalo na para sa mga matatanda na mahirap lumakad o may karamdaman na pumipigil sa kanila na lumabas ng bahay. Ngunit narito ang isang bagay na hindi alam ng marami. Kung hindi kayo makapag-submit ng inyong life certificate sa loob ng itinakdang panahon, ang inyong mga pagbabayad ay pansamantalang ihihinto. Hindi permanente, pansamantala lang. Ngunit ito ay maaaring magdulot ng malaking abala, lalo na kung kailangan ninyo ang pera para sa pagkain, gamot o iba pang pangunahing pangangailangan. Kaya siguruhing alam ninyo kung kailan ang inyong susunod na verification date. Makikita ito sa inyong SSS account online o sa opisyal na abiso na pinadala sa inyo ng SSS. Ang isa pang pagbabago na dapat ninyong malaman ay ang tinatawag na automatic account linking feature ng SSS. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang SSS ay maaari na ngayong automatikong i-link ang inyong benepisyo sa inyong Unified Multipurpose ID o ang inyong UMED card at sa inyong PhilSys ID o ang National ID. Ito ay isang magandang pagbabago dahil nangangahulugang mas madali na para sa mga miyembro na ma-access ang kanilang mga benepisyo kahit saan sa bansa, kahit sa mga bangko na partner ng SSS at kahit sa mga selected na ATM machines. Ngunit may kasamang responsibilidad ito. Kailangan ninyong siguraduhin na ang inyong UMID at inyong PhilSys ID ay wasto at hindi pa expired at na ang impormasyon sa dalawang ID na ito ay magkatugma. Kung may pagkakaiba ang pangalan, petsa ng kapanganakan o address, mayroon kayong gagawin na rektipikahin ito sa SSS bago ang bagong sistema ay mag-kick in. Mahalaga rin na pag-usapan ang tungkol sa mga guardian at authorized representatives. Para sa mga senior citizen na may kapansanan, may sakit o mahirap na lumabas ng bahay, ang SSS ay nagbibigay ng pagkakataon na magtalaga ng isang authorized representative na maaaring kumilos sa inyong ngalan. Ngunit sa ilalim ng bagong patakaran, ang proseso ng pag-autorisa sa isang kinatawan ay naging mas mahigpit. Hindi na sapat ang isang simpleng sulat. Kailangan na ngayon ng isang notarized na Special Power of Attorney na tinatawag na SPA na nagsasabi ng eksakto kung ano ang mga kapangyarihan ng inyong kinatawan at kung gaano katagal ang kanyang autoridad. Bukod dito, ang inyong kinatawan ay kailangan ring mag-present ng kanyang sariling valid IDs at pumunta sa SSS branch para ma-validate ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ito para gawing mahirap ang buhay ng mga matatanda. Ang layunin nito ay protektahan ang inyo, ang mga miyembro, mula sa mga taong maaaring umabuso ng inyong mga karapatan at magnakaw ng inyong pera. Napakaraming kaso sa nakalipas ng mga taon kung saan ang mga matandang miyembro ay dinaya ng mga peking kinatawan. At ang mga bagong patakaran na ito ay direktang tugon sa ganitong problema. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga digital wallet options na kasama ngayon sa mga aprobadong paraan ng pagtanggap ng SSS benepisyo.
Irwan ay isyu sa pinaka-exciting na pagbabago para sa maraming miyembro, lalo na sa mga nasa mas malalayong lugar kung saan ang mga bangko ay maaaring malayo. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang SSS ay ngayon ay gumagawa ng direktang deposito hindi lang sa mga tradisyonal na bangko, kundi pati na rin sa mga aprobadong e-wallet platforms. Nangangahulugan ito na kung kayo ay may account sa isang aprobadong e-wallet, maaari na kayong makatanggap ng inyong pensyon o iba pang benepisyo direkta sa inyong telepono kahit saan kayo naroroon sa Pilipinas. Para sa maraming senior citizen, ito ay isang malaking pagbabago sa paraan ng pamumuhay. Hindi na kailangan pang pumunta sa bangko, hindi na kailangang maghintay sa mahabang pila, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa bangko na sarado sa holiday. Ang pera ay darating sa inyong telepono at maaari ninyong gamitin ito para bumili ng pagkain, magbayad ng kuryente o mag-send ng pera sa inyong mga anak o apo sa isang click lang. Ngunit syempre kasama ng kaginhawahang ito ay ang responsibilidad na ingatan ang inyong telepono, ingatan ang inyong password at huwag ibahagi ang inyong mga account details sa kahinuman. Para sa mga senior citizen na hindi pa sanay sa paggamit ng mga digital na paraan, ang SSS ay nagtatayo ngayon ng mga Digital Assistance Centers sa mga piling SSS branches at sa mga selected na munisipyo at barangay sa buong bansa. Sa mga sentrong ito, mayroon kayong makukuhang tulong mula sa mga trained na SSS staff na magtuturo sa inyo kung paano mag-set up ng inyong digital account, kung paano gamitin ang SSS mobile app, at kung paano ma-access ang inyong mga benepisyo sa pamamagitan ng inyong telepono. Libre ang serbisyong ito at hinihikayat ng SSS ang lahat ng miyembro, lalo na ang mga senior citizen na samantalahin ang pagkakataong ito. Isa pa sa mga pagbabago na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa multi-channel verification system na ipinatupad ng SSS kasabay ng mga bagong patakaran ng bangko. Ang sistema na ito ay nangangahulugang ang SSS ay ngayon ay gagamit ng higit sa isang paraan para kumpirmahin ang inyong pagkakakilanlan bago ilabas ang inyong mga benepisyo. Maaaring ito ay kombinasyon ng inyong biometric data, inyong one-time password na ipapadala sa inyong telepono at inyong security questions na itinakda ninyo noong nag-register kayo. Ang layunin nito ay simple lang, protektahan ang inyong pera mula sa mga scammer at hacker na patuloy na naghahanap ng paraan para magnakaw ng mga benepisyo ng mga miyembro ng SSS. Napakaraming nagdaang taon kung saan ang mga kaso ng identity theft at benefit fraud ay tumaas ng malaki. Narinig na natin ang mga kwento ng mga matatanda na nagising isang umaga na wala na ang kanilang pensyon dahil ninakaw ito ng mga kriminal. Ang mga bagong patakaran na ito ay direktang tugon sa mga ganitong kaso at bagamat maaaring maging medyo komplikado ang mga proseso sa simula, ang pangmatagalang benepisyo nito para sa lahat ng miyembro ay higit na mas malaki kaysa sa inconvenience ng ilang minuto na kailangan para mapatunayan ang inyong pagkakakilanlan. Ngayon, gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa mga espesyal na probisyon para sa mga may kapansanan at para sa mga nakatira sa mga lugar na walang malapit na bangko. Alam ng SSS na hindi lahat ay may madaling access sa mga bangko o sa teknolohiya at kinikilala nila ito sa pamamagitan ng ilang espesyal na patakaran. Para sa mga miyembro na may sertipikasyon mula sa isang lisensyadong manggagamot na nagpapatunay na sila ay hindi makakalabas ng bahay o may seryosong kapansanan, ang SSS ay nagbibigay ng pagkakataon na makatanggap ng benepisyo sa pamamagitan ng isang mobile SSS representative na maaaring pumunta sa inyong tahanan. Mayroon ding patakaran para sa mga lugar na tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas o mga GIDA, kung saan ang SSS ay nakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at sa mga kinatawan ng barangay para masiguro na ang mga miyembro sa gayong mga lugar ay matatanggap ang kanilang mga benepisyo kahit wala silang direktang access sa mga bangko o sa internet. Kung naniniwala kayong kabilang kayo sa alinman sa mga espesyal na kategoryang ito, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa inyong lokal na SSS branch o tumawag sa SSS hotline para malaman ang mga espesyal na pagkakataon na maaaring available para sa inyo. Hindi kayo dapat huwag kumibo. Ang mga karapatang ito ay para sa inyo at ang SSS ay may obligasyon na tulungan kayong ma-access ang inyong mga pinaghirapang benepisyo. Nais ko ring pag-usapan ng isang bagay na kadalasang nakakalito sa mga miyembro. At ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga pensyonado at ng mga aktibong miyembro pagdating sa mga bagong patakaran.
Para sa mga aktibong miyembro, ibig sabihin ang mga nagtatrabaho pa at nagbabayad ng kontribusyon, ang pangunahing pagbabago ay nasa paraan ng pag-claim ng mga short-term benefits tulad ng sickness benefit at maternity benefit. Sa ilalim ng bagong sistema, ang mga employer ay kinakailangan ng isumite ang mga benepisyo ng kanilang mga empleyado ng digital at ang disbursement ay mangyayari direkta sa account ng miyembro sa loob ng mas maikling panahon kaysa dati. Ito ay magandang balita para sa mga nagtatrabaho dahil nangangahulugan ito na mas mabilis silang makatatanggap ng kanilang mga benepisyo sa panahon ng kanilang sakit o pagbubuntis. Para sa mga pensyonado naman, ang pangunahing pagbabago ay nasa verification at disbursement processes na tinalakay na natin kanina. Ngunit may isa pang pagbabago para sa mga pensyonado na dapat nilang malaman at ito ay ang bagong patakaran tungkol sa pension adjustment notifications. Sa ilalim ng bagong sistema, ang SSS ay required na ngayon na mag-send ng notification sa bawat pensyonado bago gawin ang anumang adjustment sa kanilang pension amount. Ito ay para masiguro na ang mga pensyonado ay alam ang tungkol sa anumang pagbabago sa kanilang buwanang benepisyo bago pa mangyari ang pagbabago at para mayroon silang pagkakataon na makipag-ugnayan sa SSS kung naniniwala silang may pagkakamali sa kalkulasyon. Hindi rin natin dapat kalimutan ang tungkol sa mga survivors benefits na tinatanggap ng mga asawa at anak ng isang namatay na miyembro. Para sa mga tinatanggap ng ganitong uri ng benepisyo, may mga espesyal na patakaran sa ilalim ng bagong sistema. Ang mga balo at ang mga anak na minor de edad ay kinakailangan na ngayon na mag-renew ng kanilang eligibility documentation tuwing 3 taon at ang proseso ng pag-renew ay maaari na ring gawin online sa pamamagitan ng SSS portal. Ang layunin nito ay matiyak na ang mga benepisyo ay patuloy na napupunta sa mga taong talagang karapat-dapat at hindi sa mga taong hindi na dapat tumatanggap ng mga ito dahil nagbago na ang kanilang sitwasyon. Bago nating tapusin ang ating talakayan, gusto kong bigyan kayo ng ilang praktikal na hakbang na dapat ninyong gawin ngayon mismo para masiguro na hindi kayo maaapektuhan ng mga pagbabagong ito sa isang negatibong paraan. Una, i-update ang inyong contact information sa SSS, ang inyong telepono number, email address at postal address. Ito ang mga paraan na gagamitin ng SSS para makipag-ugnayan sa inyo tungkol sa mga pagbabago sa inyong account at kung hindi updated ang inyong information, maaaring hindi kayo makatanggap ng mga importanteng notification. Pangalawa, siguraduhin na ang inyong bank account information na nakafile sa SSS ay tama at updated. Kung naglipat kayo ng bangko o nagbukas ng bagong account, kailangan ninyong i-update ito sa SSS agad. Pangatlo, i-download at i-set up ang SSS mobile application sa inyong telepono o humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo na gawin ito para sa inyo. Ang mobile app ay inyong pinakamahalagang kasangkapan para ma-manage ang inyong SSS account sa bagong digital na mundo na ito. Pang-apat, tandaan ang inyong susunod na life certificate submission date at huwag hayaang lumipas ang deadline na ito nang hindi kayo nag-submit. Panlima, kung mayroon kayong mga katanungan o alalahanin, huwag mahiyang makipag-ugnayan sa SSS. Ang kanilang hotline ay bukas sa lahat ng araw ng trabaho at mayroon silang mga staff na handang tumulong sa inyo sa Filipino at sa inyong sariling wika kung kinakailangan. Mga mahal na kababayan, ang pagbabago ay bahagi ng buhay at ang mga pagbabagong ito sa sistema ng SSS ay hindi nagmumula sa isang lugar ng pagmamalupit o pagkalimot sa mga senior citizen at sa mga miyembro ng SSS. Nagmumula ito sa isang lugar ng pagnanais na gawing mas ligtas, mas mabilis at mas mahusay ang sistema ng benepisyo para sa lahat. Naniniwala ang SSS at ang ating pamahalaan na ang bawat Pilipinong nagbayad ng kanyang kontribusyon ay karapat-dapat na makatanggap ng kanyang benepisyo ng walang abala, ng walang takot na manakaw ito at ng walang pagkaantala na nagdudulot ng kagipitan. Ang ating trabaho bilang mga miyembro ay ang makipagtulungan sa mga pagbabagong ito, ang maging handa, ang magpaalam at ang huwag hayaang malagay sa panganib ang ating mga pinaghirapang benepisyo dahil sa kawalan ng impormasyon o kawalan ng aksyon. Ang video na ito ay ginawa para sa inyo, para sa inyong kapakanan at para masiguro na ang bawat isa sa inyo ay may kaalaman na kailangan ninyo para harapin ang bagong kabanata na ito sa kasaysayan ng SSS ng may kumpiyansa at ng walang takot. Kung natutunan ninyo ang kahit isang bagay mula sa video na ito, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kapamilya, lalo na sa mga matatanda na maaaring hindi pa nakakakita ng video na ito at maaaring hindi pa alam ang mga pagbabagong ito. Ang impormasyon ay isang kapangyarihan at ang bawat senior citizen sa ating bansa ay nararapat na may kapangyarihang iyon.
Salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na video. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili, ingatan ang inyong mga mahal sa buhay, at huwag kalimutang ang inyong mga karapatan bilang miyembro ng SSS ay hindi mapapalayo sa inyo. Basta't alam ninyo kung paano ipaglaban at kung paano samantalahin ang mga ito.